Okay, so pray ng Lord muli sa pagkakataon makapag-minister sa mga kabataan. Okay, so last week, ang inyong topic is about chosen. Identity. Tama ba? Tama ko, Stan? Identity. Yan. So alam niyo na identity niyo bilang isang Kristiyano. Bilang isang kabataang Kristiyano. Alam niyo na identity niyo. Okay? Ang galing ng Lord, no? Lahat ng tao sa mundo, ilan ba ang lahat ng tao sa mundo? Sa tingin? Meron ba kayo isang mistake? Ha? 8 million? Billion. Dami, no? 8 million. So, ang dami na pala, no? Sa 8 billion na yan, alam nyo ba na ang grabe ng mga sa Diyos, sa lahat ng mga tao sa mundo ito, meron silang pagkakakinala na hindi pwede nagkapare-parehas. Diba, meron mga identical twin, meron yung anong tawag doon? Dahil yung bube, ano yung tawag doon? Yung pagpunta mo sa ibang lugar, hindi ka mukha. Ang tawag doon? Ha? Ano na? Ano yung tawag din eh? Ano na? Double gang? Parang nangyari. Sabi mo ng voice, doppelganger. Doppelganger. Ano tawag doon? May tawag doon eh. Ito sa pagpunta mo sa isang lugar tapos hindi nangyari na. Meron kamukha. May tawag doon eh. Ay, dito kayo. Okay, dyan. Ano gagawin? Mamaya niyo. Patayin lang po sa'yo. Dito kayo. Mamaya na yan. Anong tawag doon? May tawag doon eh. Nalimutan ko tawag doon. Basta pagpunta mo sa isang lugar, meron kang kamukha. O kaya, kung hindi man ikaw, pagpunta mo sa isang lugar, oh, ba't natin ito? Yung pala hindi siya, pero kamukhang kamukha. Katulad po ni Praise. Kayo ba na meron ng gano'n? Ito po. Si... Kamukha po. Kamukha nila. Angel. Si Angel. Oo. Tsaka daw Sino po si kamukha? Tsaka si... Praise po. Si Praise daw Praise. po. Kamukha sila. Pwede eh. At saka ito, parang may kamukha ito. Oo. Tasaan. Ayun. Di ba may gano'n yung pagpunta? Sino hindi pumunta sa ibang lugar tapos parang kung hindi man ikaw, parang may pamilyar sa iyo na kamukha nila. Sino meron dito? Nakarating sa ibang lugar na halos parang meron kamukha siyang nakita o kamukha ng kaibigan niya o kaya kapatid niya sa ibang lugar, di ba? Hindi ganun eh. Isa pa nga, katulad ng identical twin. Kayo ba identical twin hindi? Ay, yung identical twin, halos parehas sa parehas. Yun yung identical. Hindi. Tingnan nyo na yung dalawang ito. Halika ito, dali. Halika na. Halika. Actually, dito sa church ito, ilang na yung naging Identical kayo. kambal. Ayan o, ayan. Sige, nagkakaroon yung tingnan nyo mabuti. Talaga ba kayo, Liz? Dahil malaki na usap ng dalawang ito nung pareha sila ng damit. Parang tatanong ko sa inyo kung sino si Nika at saka sino si Nina. Kapag magkapareha sila ng damit, parehas ng makikita niyo ba o sino ano ba sila? Medyo magka-iba ng mukha. Iba na, pareho naman maganda. Hindi ka nagkakaroon kung sino maganda, pareho silang maganda. Pero paano mo, sige nga, yung hindi na masyadong kakilala. Ayan, si Angel tayo. Ay, Angelica, tayo ka. Tatanungin kita. Nakikita mo ba sila? Ay, hindi pala. Malabo pala mata ni Angel. Si Chris, si Cristel. Cristel, tayo ka. Ano pagkakaiba nila? Kampal yan, pero ano pagkakaiba nila?
Ano daw? Bigyan mo na ng mic, Busa. Ano ba kakaiba nila? Si Ate Cristel. Ano ba kakaiba? Tingnan mo sila dalawa. Sa mata po niya. Bakit? Ano yung mata ni Nika? Kira? Sleepy eye po. Ano na? Sleepy eye. Yun mo, bilat ko sila. Ano na? Salamat, Ate Cristel. Si ano? Yung nakasalamin si... Ang pangalan niya? Si Kimberly. Bigyan niyo naman si Kim. Ayan, hindi pa lang naman tanong, Kim. Kita mo silang dalawa. Ano pa kakaiba namin tatlo? Kung nandun sa mata, huwag nang gagamitin yung mata. Ano pa kakaiba ng magkambal na ito? Sa mata din po dalawa. Ha? Sa mata po. Hindi, bukod sa mata. Kasi nagawin ito yung mata. Tanggalin natin yung mata. Tingnan natin kung magunito milaki si Kim na ang pagkakaiba. Ngiti kayo pa rin. Ano, sa tingin? Dimple po. Sa dimple. Sino ba yung dimple? Sige ka. Tapos siya. Wala. Nina, ganito kanina. Nina, Hindi ganito na yung kanina. dalawa. Okay, siya may dimple. Okay. Next. Siya na, si JC. Si JC. Tingnan natin. Kay JC. Ano pa kakaiba ni Nina at saka ni Nika? Side ko naman. Aside ka sa isang Nina. Ang lilit po din sa Nina. Parang sa ano po, siguro sa ano po, ilong po. Sa ilong, bakit? Mas matulis po yun. Ito po, please. Hindi mo matangos. Parang yun, no? Mas matangos yung ilong. Matangos ka? Oo, okay. Tama. Si Sean. Sean, ikaw. Sean, ano pa, bukod doon sa mata, sa ilong, at saka sa dimple, ano pa ang pagkakaiba nila? Ha? Bakit? Paano tawag yan ang Nina? Ganun. Kanina mo napigyan. Next. So tayo ulit. Princess, ikaw, Princess. Si Princess, ikaw, Princess. Anong pagkakaiba ng dalawang kambal? Kaya na, Mike. Yung kilay po. Yung ilay, bakit? Napasobra yata ang kambal. May ate nila po ano, parang pantay. Hindi bantay. Pantay kay Ate Nina. Kay ate nila po. Kay Nina. Sa kanya. Kay ate nila po. Pag ano. Patulis. Parang ano? Nakaganang. Ayusin ko. Maliit yung pencil. Sino yung pencil niya? Ikaw. Okay, so pala natin ito kambal dito. Okay, nakita nyo kambal sila. Isa ang time ng isa ngayong araw ng sila pinanganak. Meron namang meron identical din naman sila, pero meron pa rin pagkakaiba. Because every one of us, God created in a unique world. Okay? Sabi nga sa iyo, 8 billion ang tao sa mundo, pero meron tayong identity na hindi mapapalitan at ikaw lang ang meron. Ano yun? Ano yun? Tatanging ikaw lang ang meron. Na doon ka makikilangan. Ito. Itong tang mic.
8 bilyon ng tao sa mundo, pero iba-iba ang tamay. Tignan nyo, ang galing ng Lord, no? Isipin mo, napakaliit. Di ba, kung ganyan kalaki yung tao mo eh. Di ba? Kumugis ng isang ganun eh. Hindi, di mo ang liit-liit ka, no? Pero magkakaiba ang tamay natin. Ganon katindi ang galing ng Lord. We have difference in everything. Sa maraming bagay, magkakaparehas tayo. Pero sa yung identity natin. Ngayon, pag-usapan natin ngayon, itong topic natin sa hapon ito. Set apart. Pag sinabing set apart, ano sa Tagalog yan? Ano sa Tagalog yung set apart? Uy. Ano yung sinaset apart? Binuod. Ano ba? Sa iba pang salita? Hiwalay. Hiniwalay. Tinangi. Ano pa? Iis. Pinili. Ano pa? Itinangi. Di ba? So, ibig sabihin, sineperate. Di ba? Sineperate. Sinet apart. Okay. Sinet apart to be a different. To be different. Ibinukod para maging kakaiba. Pinili para maging iba. Iniwalay para maging iba. Okay. Tayo ay may identity in Christ. Nung pinag-aralan nyo nung nakaraan, yung identity ng isang kabataang Kristiyano. Tama ba ako? Wala ako dito eh, hindi ko napanood, hindi ko napakinggan. Pero pag sinabing identity in Christ, ibig sabihin bilang isang kabataang Kristiyano, meron kang identity o pagkakakilanlan bilang isang Kristiyano. So paano parang ito yung continuation? Okay, ano yung continuation? Yung being set apart to be a different. Maging kakaiba. Ikaw ba, gusto mo kakaiba ka? Sino dito yung gusto niya sa buhay niya na kapag magkakasama kayo, iba ka? Or gusto mo, ano lang, going to the flow, kung ano yung trend, doon lang ako. Ayaw mo ba mapili ikaw ay iba? Or kaya ay angat sa iba? Di ba? Kung ikaw ang tatanungin ko, ano ang kakaiba sa'yo na wala sa katabi mo? Eh, sige nga, tingnan natin. Umpisahan natin kay Pay. Pay, asan yung mic natin? Ay, yung mic natin. Pakibigay nga. Kuya, Pay, ano ang kaibahan mo dyan sa dalawa mong katabi? Kasi isa sa kanan, isa sa kaliwa. Sino ba dyan na nagkagulos? Pay, ano pagkakaiba mo dyan sa katabi mo? Bagamat magkasikatawan kayo. Ala! Siguro po, yung salamin. Ha? Wala po. Salamin po. Wala Hindi, po. magsalamin ka lang, di parehas na kayo. Ay, tingin mo unique, kasi pwede kasi kung magsalamin niya, ay pwede ka magsalamin, di parehas na kayo. Ano yung sa tingin mong unique na hindi, na ikaw lang ang meron noon? Na hindi mo siya tatanungin? Sige. Aba, kay Thea muna. Anong uniqueness na meron ka? Tapos na tingin mo wala si Thea. Pagiging teacher po. Ha? Pagiging teacher po. Eh, kung mag-aaral yan ng pag-teacher, di magiging teacher mo rin yan. Ano po ba? Isip ka lang ba rin sa tingin mo ikaw lang ang meron at hindi niya magagaya? Hindi ko kagaya. Yung humor mo. Hindi ko kaya. Na ikaw lang ang meron no, sa tingin mo hindi niya kayang gayahin. O meron ka na wala si Thea. Competitive daw po. Ano daw? Competitive. Bakit si Thea ba sa tingin mo hindi competitive? Mapagpakaya. O sige, bumigyan mo naman Thea. Ano meron ka nung, hindi. Doon naman sa katabi mo kay Kimberly. Pagkabat kay hindi ikaw pa rin. Ano yung sa kay competitive? Ikaw competitive. Ngayon, kay Kimberly. Sa tingin mo, na hindi mo pa naman sa tingin mo, pwedeng panglabas na anyo o kaya ay... Kasi si Thea, kilala mo na. Si Kimberly, ngayon mo lang siya na-meet. Sa panglabas, ano yung uniqueness na meron ka na wala si Kimberly?
Ha? Mahirap na yun. Ano? Mas maganda po sige. Mas, ang uniqueness mo is, hindi ka naganda. Okay, next tayo. Dito sa lalaki. Ayan. Ayan. Anong meron ka na wala si Sam sa tingin mo? Na hindi niya kaya, ikaw lang ang meron. Siguro po, yung meron si Sam. Kung wala ako, Yung meron ka. ako nung meron po ako siguro, physical po ay, tanging sa mukha, physical. Pero po, kapag sa inner, ano ba? Karakter o attitude. Siguro po, hindi naman. Ano po, masipag. Hindi naman si Sam. Hindi, mas more on pasigasin siya. Kasi po ako, ba't di ako... Ikaw hindi ka kabalik ka naman. Si Sam naman, anong meron ka naman bukod sa sinabi niya, pwedeng physical, pwedeng karakter, na ikaw ang meron, ikaw wala naman si Raymond. Sa tingin ko po, yung physical po yung Skills, bakit? Ito, ako na magsasabi, marunong mag-basketball siya, hindi. Di ba? Hindi siya marunong mag-basketball, pero ikaw marunong. Anong sports mo? Volleyball, marunong ka? Pero mas magaling sigurado siya. Okay. Di ba? Bakit ko ginabanggit ito? Kasi meron tayong kakayanan na wala ang iba that makes you a different. Na ikaw ay kakaiba. Di ba? Kaya minsan, ganito parang minamalit mo ang sarili mo or kaya nagsasalpiti ka dahil ang iniisip mo, hindi naman ako magaling At hindi totoo yun. Meron ka na wala ang iba. Meron kang kakayanan na hindi nawalang kakayanan, hindi pwedeng wala. Dahil fair ang Diyos, patas ang Panginoon. Tingnan nyo, merong mga magaganda yung sumasal sa beauty queen, pero walang brain. Ibig sabihin, di ba? Magaganda sila, pero pagdating sa talino, kaya sila ng mga hindi masyadong maganda. Masakit ba? Masakit na yung sinasabi ko? Ibig sabihin, hindi ko na sinasabi pangit Hindi masyadong pinagkaitan ng kagandahan na katulad ng mga nagpa-budget, ng mga magaganda sila, pero pagdating sa brain, hindi masyadong mahusay, hindi masyadong magaling. Katulad ng ganito, ang galing sa math, pero pagdating sa English, vocals. Meron ang galing sa English, alaman ko, nakita na ako, yun ang talento ko. Pagdating sa film, nawawala ako. Nagulong mo. Ayaw mo natin dito, masyado makakawa pag nilalait ako. Tuloy ako. Yung magaling naman sa English, pagdating sa math, hindi siya ganun kagaling. Nakita niyo yun, because the Lord is prayer. Kaya huwag sasabihin wala akong kakailan. Huwag sabihin wala naman akong sinabi. Hindi. Maaaring hindi ka magaling sa ibang bagay. Pero sa ibang bagay naman mahusay ka. Okay? Pero ito kagandahan. Bilang isang Kristiyanong kabataan, and we know our identity as a children, as a son and daughters of God, God make us different. Ginawa tayo ng Lord na kakaiba. You are not an ordinary young men and young ladies. Ulitin ko, ano yun? Hindi ordinary na tayo. Dahil ang tumawag at pumili sa atin
ay extraordinary life. Kaya hindi tayo ordinary kabataan katulad. Amen ba? Nakuha rin yung sinasabi ko. Okay, kasi pag-uusapan natin yun, you are being set apart to be a different. Pinili tayo ng Lord. Kaya ka nandito. Lagi ko sinasabi ito eh. Hindi natin pinili ang Diyos. Kung bakit ka nandito? Dahil ang Diyos ang nagpumili siya, hindi na naka dito. Even though in-invite ka, kaya ka nandito kasi ang Diyos ang pumili sa inyo. Amen? Pinili ka ng Diyos bilang isang kabataan. At dahil ang pumili sa atin ay extraordinary God, then you are an extraordinary person dahil pinili ka ng Lord. At ito pa maganda, hindi ka lang niya pinili, binukod ka pa niya. At di ba parang ganito? Anong pakiramdam ninyo ganito ba? Group of young people, nandun ka. Tapos lahat sila mahumusay. Alam ba sa team ng basketball? Diba? 12 yan. Minsan 15 kasi may tatlong, anong tawag doon? Reserve. Pero 12 yung team. Tapos, sasabihin ng isang, Sam, ibubukod kita kasi may ano kasi dahil ikaw ang MVP or they're all star ng star ng buhay ko. Ibinukod ka. Ano mararamdaman mo? At mararamdaman mo, ikaw yung okay. Team, si Sam ang captain po ninyo. Ibubukod ko siya kasi hindi na niya kailangan pa ng instruction kasi siya ang ating final MVP dati. Ano mararamdaman mo, Sam? Ha? Di ba parang proud na proud? Siya ikaw ring go. Ano yung go? Ano yan? Greatest of all times. Si Michael Jordan yun, di ba? Yung mga iba. Ngayon, ibinukod ka. Anong pakiramdam mo? Ito, sinasabi ng Panginoon, ibinukod ka ng Diyos. Out of many youths, sa Los Baños, sa Laguna, sa Calabarzon, sa Region 4A, sa buong Luzon, ibinukod ka ng Diyos. Ang tanong, bakit ka binukod ng Lord? Anong meron sa'yo? Di ba? Grabe yun, ang Lord mismo pumili at ibinukod ka niya to be a different. Ang tanong, may kaibahan ka ba sa iba? Kung ang Diyos ang nagpumili at binukod ka, anong kaibahan mo? At yun ang ating pag-aaralan ngayon. Let us open our Bible. Mahaba-haba ito yung binigay na talata sa akin. Pero basahin natin. 1 Peter chapter 1 verse 13 up to chapter 2 verse 12. Babasahin natin. Okay, may Bible ba kayo? Sige, pakisundan. Babasahin natin lahat. Pero may ipupunto lang tayong isang bagay. First Peter, kasi ito yung inyong ito yung inyong series, ito yung inyong pinag-aaralan dati, yung nakaraan, First Peter chapter 1 hanggang 11. Hanggang 12, ngayon, chapter 1 to 13 hanggang chapter 2 verse 12. Okay, babasahin ko sundan niyo sa inyong mga Bible. Simulan natin sa 13. Kaya nga ihanda ninyo ang inyong mga isipan sa mga dapat ninyong gawin. Maging mahinahon kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatuloy ninyo kapag nahayag na si Jesucristo. Bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon ng masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo wala pang tunay na pagkaunawa. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayo magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Walang tinatangi ang Diyos. Pinahalagan niya ang bawat isa ayon sa mga ginawa nito. At dahil tinatawag ninyong siyang Ama, igalang ninyo siya bilang kanya habang kayo'y nabubuhay. Alam niyo kung ano ang pinantubo sa inyo ng walang kabuluhang pamumuhay na inyong himinana sa inyong mga magulang. Ang ipinantubos sa inyo, hindi ang mga bagay na nasisira o nauubos tulad ng ginto o pila, kundi sa pagitan ng mahalagang dugo ni Kristo, siya ang korderong walang batik at kapintasan.
Pinili na siya ng Diyos na gawain ito bago pa nilikha ang daigdig at ipinahayag siya alang-alang sa inyo bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Dahil kay Kristo, sumasampalataya kayo sa Diyos na sa Kanya ay muling bumuhay at nagparangal. Kaya't ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ngayon, malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan at naghahari na sa inyo ang tapat na pag-iibigan bilang magkakapatid, naway maging maalab ang taos sa puso ang inyong pagmamahalan. Sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pagitan ng kapanganak ang may kamatayan, kundi sa bisa ng buhay na di nagbabagong salita ng Diyos. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay tulad ng damo. Gaya ng bulaklak nito ang lahat niyang kaliktan. Ang damo ay nalalanta at kumukupas naman ang bulaklak. Ngunit ang salita ng Panginoon ay mananatili magpakilanman, at ang salitang ito ang magandang balitang ipinahangalo sa inyo. Kaya nga, talikuran ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkaingit, paninirang puri. Gaya ng sanggol kayo manabig sa dalisay na gatas ng espiritual upang lumuro kayo sa pananampalataya hanggang makamtam ninyo ang ganap na kaligtasan. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Lumapit kayo sa Kanya, siya ang patungbuhay at tinatuloy ng mga tao ngunit pinili ng Diyos na mahalaga sa Kanyang paningin. Tulad ng mga batong buhay, maging bahagi ng isang templong espiritual bilang mga paring itinalaga para sa Diyos. Mag-alay kayo ng Diyos sa Diyos ng mga handog na espiritual na kalulod-tulod sa Kanya, alang-alang kay Yesu Kristo. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, tingnan ninyo, inilalagay ko sa Siyon ng isang batong panulukan, pinili at mahalaga, hindi mapapahiya ang sino mang sumasampalataya sa Kanya. Kaya nga mahalaga siya sa inyong mga sumasampalataya sa Kanya. Ngunit sa mga walang pananampalataya, matutupad ang nasa kasulatan. Ang batong itinakwil ng mga tagapagpatayo ng bahay ang siyang maging batong pundasyon. Ang batong katitisunan ng tao, batong ikadadapa nila, natisod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos. Ganoon ang nakatakda para sa kanila. Ngunit kayo ay isang lahing pinili, grupo ng maharlikang pari, isang bansang nakalaan sa Diyos, bayang pag-ahari ng Diyos upang magpahayag ng kahanga-hangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahanga-hangang kaliwanagan. Kayo'y hindi bayan ng Diyos noon, ngunit ngayon kayo'y bayan hinilang niya. Noong pinagkaitan kayo ng habag, ngunit kayo'y tinanggap na ninyo ang kanyang habag. Mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang isang dayuhan at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig nito. Talikuran na ninyo ang masasamang hilig ng katawan na naghihilog siklaban sa inyong kaluluwa. Huling talata, mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hindi upang kahit sa pinaparatangan nila kayo ng masama, kapag nakita nila ang inyong mabubuting gawa ay magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang paghuhukom. So, gusto kong idiin dito yung sinabi doon sa verse sa verse 18 and 16. Sabi dito, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayo magpakabangan sa lahat ng inyong ginagawa, sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Okay. God set you o set us apart to be a different. Anong kaibahan? Saan ba tayo set apart? Saan ba tayo pinili ng Diyos? Para saan? Diba pagka ikaw ay nagpumipili ng isang try out ng basketball, hindi ka pipilo ng banban. Alam mo yung banban? Yung kung mag-play out tungkol ng tungkol sa ring, o kaya hindi marunong mag-dribble, laging mag-traveling, hindi pipiliin yun. O kaya pag ikay sasali ng beauty pageant,
Tapos marami na gano'n, hindi pipiliin mo kang palaka. Di ba? Hindi magandang babae. Budget nga eh. Di ba? Hindi mo humanap ka ng pangit eh. Hindi, di ba? Humanap ka ng maganda. Kaya, di ba may ano yan, may pinipili. Even sa trabaho, meron talagang pinipili na qualified sa trabaho. Sa eskwelahan, pag ilalaban sa quiz bee, di ba? O kaya sa, sa math, yung ilabanan ng di ba? Talagang sinasala yun. Merong tinatawag na preliminary, ano ito? Tawag doon? Yung pipiliin, yung preliminary, ang tawag doon? Test? Screening. Di ba? Mayroong mga question, tapos isa-isang mawawala hanggang matira, yung talagang dapat lumaban. Nakuha niyo ba yan? Di ba? Pinipili para saan? Para ito yung ilalaban natin, pinili kasi kakaiba siya. Tanong, bakit ka pinili ng Lord? Tatanong ko ba yan? Bakit ka nandito? Tingnan mo, katabi mo. Isipin mo, ba't nandito to? Tapos tingnan mo sa sarili mo, bakit ako nandito? Eh kasi pinilit ako nito. Pinilit ako ng nanay ko. Ang kulit ni Pastor, ang kulit ni Ate Jolie, pilit ang pilit kaya na, parating ako. Bakit nga ba nandito? Ikaw, ba't ka nandito? Parang, ba't ka nandito? Eh dati ayaw mo, di ba? Oo. Ikaw, ba't ka nandito? Di ba taga-Bicol ka? Medyo ba't ka nandito? Binili ka ng nanay mo. Di ba? Maaari sabihin natin, hindi. Pero ano mo ba? Kaya ka nandito dahil hindi sa pinilit ka lang. O sabihin natin, yan ang naging dahilan. Pero ang totoo noon, kaya ka nandito kasi pinili ng Diyos. At pinala ka ng Diyos dito. Pwede naman hindi mo papilit, di ba? No, sister. Kayong dalawa kanina ito. Atin kayo? Abo. May nakapatindi. Pero pwede naman hindi eh. Kahit sabihin mo, umatin kayo, tapos ayaw mo, hindi ka susulpot. Pero ba't ka lang dito? Diba? Kahit minsan ayaw mo na, pero ba't nandito ka pa rin? Pwede mo naman piniiwag pumunta eh. Pwede mo naman piniiwag dumalo. Pero bakit ka nandito? Kasi, ang totoo niyan, hindi dahil sa iyong desisyon, hindi dahil pinakabilang at pinipili ka naman. I want you to remember that. Kaya ka nandito kasi ang Diyos ang dahilan bakit ka nandito. Kahit ang tagal mo nang tumatanggi, kahit napipilitan ka lang, still the Lord ang pumili sa iyo kahit nandito. Kaya habang nandito ka, pakinggan mong mabuti dahil may sasabihin ng Diyos sa'yo. Amin ba? At ako, alam ko naiintindihan mo, kahit hindi pare-parehas ang estado ng edad ninyo, maiintindihan mo sa oras nito ang pamumusa ng Lord. Bakit? Kasi isang dahilan ng Lord kung bakit ka nga dinala dito ay para isang apart ka ng Lord. Ibukod ka ng Diyos at piliin ka niya upang ikaw ay maging kakaiba. Saang parte magiging kakaiba? Alam niyo sinabi ko, sabi, dahil nasusulat, ito yung nasusulat na yun. Sa Leviticus chapter 20 verse 26. Inulit lang sa chapter 16, pero ito yun. Sabi ito, you are to be holy to me because I, the Lord, I am holy and I have set you apart from the nation to be my own. Ito yung sinabi dito na sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Dito, binroad ng Lord, kasi ito ang sinulat eh. Ito yung sinabi doon, sabi, you are to be holy to me because I, the Lord, I am holy. I set you apart from the nation to be my own. Alam niyo kung sino kausap dito ng Panginoon? Sino?
Sino kausap? Sino tinutukoyan niya dito? Sa mga nagbasa ng Leviticus. Para sa ba Leviticus? Para sa aso, tama. Aso yan. Para saan yan? Saan ba sinulat ng Leviticus para kanino? Sa mga Levita. Sa Levites. Yung mga naglilingkod sa templo. Sa 12 angkan ni Jacob, tanging Levita ang walang minanang lupa. Lahat sila, meron silang lupain. Si Reuben, si Simeon, si Zebulon, si Neftali, si Gad, si Dan, si Judah, si Isakar, si Asher, si Benjamin, si Joseph, at saka isa pang kulang ko. Sino wala pa? Labing isa na. Tanging ang mga Levita o si Levi ang walang minananalupa. Bakit? Kasi binagod sila ng Lord para mag-lingkod sa templo. Ano yan? Hindi dahil may favoritism ng Lord, kundi talagang sinet apart niya para sa kanya. To be my own. At mga kabataan, kaya ka nandito, out of many youth sa inyong lugar at sa Los Baños, sa Luzon, sa Laguna, sa Pilipinas, ibinukod ka ng Lord, kaya ka nandito. Kasi, mayroon siyang plano sa inyong buhay. Pero, ang gusto ng Lord, for you to become a different, maging katulad kayo. At ang number one karakter na meron ng Diyos na pumili sa atin, He is a holy God. Diba, like father, like son? Alam niyo yung ibig sabihin ng like father, like son? Ano yan? Katulad ng tatay mo, yung kanyang anak. Ikaw, ano nakuha mo sa tatay mo, sa nanay mo? Kristan, ano nakuha mo sa nanay at sa tatay mo? Sino ka itsura mo doon? Ate. Kalahati. Pero hindi mapagkakaano na ikaw ay anak ng tatay mo. Julia, ikaw, sino pamukha mo? Nanay mo, tatay mo? O ugali, sino nakuha mo ugali sa akin? Apo. Naalala niyo, minsan sinasabi, anak ka ni Sandok, ano? Alam niyo ganun eh, anak ka ni Sandok, bakit? Kasi Sandok ang mukha mo eh. Para ka tatay mo eh. Para kayong pinagbiyak na bunga. Diba? O kaya sa ugali, diba? Halos sa ugali. Anak ka ni ano, diba? Bakit? Kanya maglakad eh. Kanya maglakad ang tatay mo eh. Sa kang, yun maglakad. Kumpo mo. Diba? Kasi merong, namana ka. Ngayon, the Lord set us apart o set you apart for one thing muna. Ano yun? Holiness. Kabanalang pamumuhay. Amen? Yon ang uniqueness at yon ang special na dapat meron sa atin if the Lord set us apart. Ang kabanalang pamumuhay. Hindi ito religion, ha? Kundi yung ating buhay na nais ng Lord na lumatag tayo sa kabanalan na meron siya. Amen ba? Hindi pagiging devoto o religyoso. Mga kabataan, hindi tayo nagiging religyoso na parang ganito, pagka sinabi kasing banal at religion o kaya religyoso, gano'n na, hindi ganun yun. No? May nakita ba kayo dito na sino sa mga kabataan nandito na napaka jolly. Kung kaya di makipagbartagulan. Kapag kanina naglalaro, tinitingnan ko kung sino nang babartagul eh. Pero nawala ba yung kabanalan?
Pwede kang maging banal kahit ang buhay mo yan. Mas nakakatakot pa kayo nagbabanal-banal nun eh. Yung hindi nagpapakita ng yung tinatawag na, nasa labang wala ang tali. Again, may tawag yun ang taong walang gibo. Diba? May ganun eh, yung ang taong walang gibo, nasa loob ang puto. Na, pag tinignan mo siya, talagang hindi makabasa, dito ang talagang bala mo. Pero pag pala, nag-iisa na, o kaya ay nasa iba na, iba pala ang kanyang ginagawa sa nakikita at siya'y harapan. Nakuha niyo mo? So, ang number one na nais ng Panginoon at tayo pinipili niya unang dapat meron tayo to become a different is holiness. Ang kabanalan ng Panginoon. At tanong, paano ka magiging banal? Paano tayo lalakad sa kabanalan ng Panginoon? The Lord set us apart. Imumukod ka ng Panginoon at isang bagay for you to become a different is to become holy. Hindi ko, hindi pagiging religyoso, hindi pagiging yung sobrang maka-Diyos o sinasabi natin, dito na, Timoto, hindi yun. Kundi yung natural na meron tayo, yung nilikhaan ng Diyos ang tao, yung kabanalan na inilagay ng Diyos, tatakloban lang ng kasalanan. Naalala niyo, nung nilikha si Eva at si Adan, ang nilagay ng Panginoon sa kanya, sabi, make us make men after our own image. Likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Hindi yung panglabas lang, kundi ang wangis sa sinasabi doon ay yung kabanalan ng Diyos. Inilagay niya yung kanyang kabanalan. Kaya nga, tingnan nyo, hindi pa sila nakakakain ng bunga ng pagkakilala ng mabuti kasama. Hubad sila, pero hindi sila nagkakahiyaan. Bakit? Kasi hindi pa nila alam, innocent sila at doon pumapasok ang kabanalan ng Diyos. Pero na sila na kumain ng pagkakilala, bunga ng pagkakilala ng mabuti kasama, doon sila na naluntad sa kanila. Hubad tayo, kaya nagtago sila. Tama ba ito ba ako? Pinapalawanan ko lang na tayo ay pinili, binukod, sineparate ang Lord to become a different. At anong kaibahan natin? Yung buhay na may kabanalan. Bakit? Because the Lord set us apart. Saan? From the world for the Lord. Ulitin ko sinet apart tayo from the world sa mundo for the Lord. Bakit ano bang meron? Tinanggal ba tayo sa mundo? Tinanggal ba tayo sa mundo? Nung tinanggal mo ang Lord, tinanggal ka ba? Nasaan ka na? Nasa Mars? Nasa Venus? Saan ka ba nakatungkog? Di ba nasa Earth ka pa rin? Ano gusto mo maintindihan ninyo? Ano sinasabi mo, Pastor, na set apart from the world for the Lord? Okay. Romans chapter 12, verse 2. Yung sabi niyan, do not conform any longer to the pattern of this world, but by renewing of your mind, for you to understand what God's will and what is pleasing in His sight. Diba? Anong sabi? Huwag kayong umayon sa takbo ng mundo ito. Hindi tayo inayos ng Lord sa mundo. Saan tayo inayos ng Lord? Dito. Sa sistema ng mundo, mga kabataan. Ulitin ko. Hindi ito pagiging hindi ito pagiging vertical. Ano yung tawag doon? Masyado naman ang tawag doon? Sensitive. O kaya, masyado namang ang gawin namin, hindi naman ikikilos. No? Kilala ko ang kabataan ngayon. Ang kabataan, adventurer, explorer, para kay Sidora. Oo, maraming yung gustong gawin. Tama? Pero tandaan ninyo mga kabataan, hindi lahat ng bagay na gusto mong gawin tama. Hindi lahat ng gusto mong gawin
nararapat. Yes, you can explore. You can do whatever you want, pero dapat piliin ito ang mga bagay na gawin niyo. Hindi nyo ikapapahamak. Sino dito napapagalitan ng magulang? Bakit ka napapagalitan? Anong ginawa mo? Hindi naman siguro kung ang normal ang nanay mo na pagdating mo sa bahay, pinalo ka. Talo, wala lang, gusto ko lang, treat. Ganun ba ang nanay tatay mo? Bakit ka napapagalitan? Taas sa kami mga napapagalitan. Bakit? Ano yung mga dahilan kung bakit hindi napapagalitan? Una, gabi na umuwi na hindi nagpaalam. Sa tingin mo, patutuwa ang magulang mo? Hindi. Ano ba? Nagpo-boyfriend na hindi alam. Nag-e-girlfriend na hindi alam. Patutuwa ba ang magulang mo? Not may boyfriend ka na. 4 years old ka na. May boyfriend ka na ba? Gamay mo. Lapit ka sa namin mo. Si ate mo meron. Meron? Di ba kaya kapapagalitan kasi you do something wrong? At ang isang magulang na nagtutuwid, nagdidisiplina, tama yun. Di ba? Kapag wala ka namang ginagawang masama, bakit ka nagagalitan? Kung normal lang yung mga magulang, di ba? Amin ba? Para dito sa church, kapag sinabi nag-usap tayo, hindi ibig sabihin mo, pagkagalitan ka namin. Pero alam mo na, kapag nag-usap ng tayo mo, bakit? Kasi, sineset kapag tayo ng Lord sa mundo, hindi sa mundo ito literal, kundi sa sistema ng mundo. Bakit? At ano na lang kabataan, sa kabataan na tayo, ano ang pangitang trend ng kabataan ngayon? Ganun. Ano? Wala na ibang iwa kung pangito. Ano? Masama ba ito? Masama ba gusto mo dito? Masama ba ito? Tanong, nagbibigay ba ng kaluluwan sa Diyos ang ginagawa mo? Hindi lang sa mga Diyos, pinasalaman mo. Kung ang ginagawa mo, nagbibigay ng kaluluwan sa Lord, napapatuloyan ng Lord, then, mapitik ko ka. Magdamang panahapon, kung yan ay nagbibigay ng kaluluwan sa Panginoon. Nakagawa, kung hindi mo nasasayang ang oras mo sa mga bagay na kapag then, gawin mo maghapon. Nakukuha niyo ako, hindi enjoy si pastor. Hindi ako enjoy. Para kaya masyadong mas pastor. Hindi. Pero alam natin, bilang mga pinili ng Lord, sineparate ng Lord, ano gusto ng Lord ipagawa sa atin? For us to become holy because God is holy. Tanong, itigil na ba yung mga aktibidades natin sa ating buhay? Hindi. Iibahin mo lang ang mga aktibidades sa buhay mo, mga aktibidades sa buhay. At ang mga bagay na ipapanatili mo ay mga activities sa buhay mo na kung saan nagulunod sa iyo para ilunakan ayon sa pamananan ng Diyos. Narinig mo ba? Narinig mo ba ako? Okay. World system. Ano ba yung sistema ng mundo na sineseparate tayo ng gawin? Okay, una. Collective philosophies. Ano yung collective philosophies? Pag sinabing philosophy, mga filosofiya sa buhay, ano sa Tagalog yun? Pangangatwiran. Diba? Tanong, alam mo, ang kabataan ngayon ang galing sa pangangatwiran. Ang pagaling ng kabataan ngayon, sobra. Amen?
baluktot ang kapwiran. Itinitigil ang mga bagay na na alam nila para sa kanila tama. Tanong, ano ba ang mas tama sa iyo? Saan mo pinagbabatay ng tama sa iyo? Saan mo ibinabatay ang mga bagay na paniniwala mong tama para ikay mga tuwiran? Sige nga. Katulad nangyari kay Pastor. Pagdating dito sa church, bawal ang ligawan. Bawal ang boyfriend at girlfriend pag wala ka sa tamang edad. Siyempre, mga mag-ilan, pag hindi ka gusto ng Pastor naman, parang hindi gawa sa pagkakita o tama. Parang hindi nakakagusto. Siguro tayo kami sa Pastor, kaya sinasabi niya dapat gawin. Alam niyo, tumating ako sa ganyan. So dapat yung church, na may kabataan pa, nagre-reklamo din ako. At sinasabi ko, Pastor naman, talagang hindi ko nagiging kabataan. Para bang walang damdamin. Alam mo, kailan ko natanggap, nung nabili ko ang ko, nung nagkamay din ako. Nung ilabot ko yung utos ng aking pastor, tapos inani ko ang bunga ng mali kong desisyon. At kayo na mag-isip na tama pala si pastor. Minsan ganito, para maintindihan mo na mali ang tamang kapilihan mo, kailangan mo muna para nasa ang consequence, ang bunga ng mali kong tamang kapilihan. Para maintindihan mo na mali pala ako. Ini tinatawag na collective philosophies. Sa mundo ito, ang dami mong nakikita, ang dami mong nababasa, lalo na mga kabataan, pagdating sa social media, hindi lahat ng inyong nakikita, hindi lahat ng inyong nasasaksihan sa social media, totoo at tama. Kailangan pumili kayo ayon sa pagpipili ng nais ng Diyos sa atin. Ano ba kaya mo? Salita ng Diyos. Mas marami kang pagkain, magbasa ng mga scroll, magbasa ng mga feeds, ng mga reels. Kesa basahin na salita ng Lord, kaya ang pagkakamiran natin, bilang sa kabataan, lahat yung mali. Bakit? Nakabatay kasi sa nakikita na papanood mo. Ba't hindi mo ibatay sa salita ng Lord para ang pagkakamiran mo nakabatay sa Diyos sa kanyang mga salita? Eh, hindi mo alam ang salita ng Lord eh. Kaya ang pagkakamiran mo, nakukuha mo sa Facebook, nakukuha mo sa social media. Dahil yun ang magpigil sa'yo. Amen ba? Gawin nyo? Okay ka ba? Ano pa? Values. Tingin nyo. Dati, ang mga kabataan, pag naaking kabatatanda, ngayon, pag naaking kabatatanda, sa kanan, sa tatay na, nagpapagdaan kayo, ano ko, wala tatay niya yun. Tatay niya yun. Okay lang kasi sabi niya nila. Ganyan sila pagdaan. Mas maganda pa rin yung values. Kung muna namin pagdala. Pati kayo sa eskwelahan. Alam niyo ba, ang mga teacher noon, ito naman. Diba? Sino nakaawit ng ganun mga teacher? Napagalitan. Ngayon, hindi ka pwede yun. Bakit? Nakakulong. Nakakulong ang teacher. Bakit? Kasi hindi lang karapatan ng mga ano. Pero ninyo, kamusta ang mga kabataan ninyo? Napakalan nyo ba yung mga balita? Estudyante, pinalo naman yung kanyang teacher.
high school, first year high school. Hindi na rin mo na yung estudyante kasi bumagsak. Yung binagsak ng teacher, hindi na rin. Kaya mga teachers yung mga teacher dito. Pag yung maglalaro sa habang kaluto. At ano, yung values, wala na. Wala nang paggalang. Yan ang sistema ng mundo ngayon. Wala nang moral, values, and right conduct. Ano na yung tuloy? Sa JMRC. Ano? Sa teacher, ano yung tuloy? Sa JMRC. At yun, hindi na rin ako teacher. Ang daw? Eh kasi, mother tongue. Wala no, pero no, kami tayo namin. Meron mong artiste. Tinutuwa mo magdasal ng iba. Sinararas naman. Elementary, di ba, may artista. Meron mong GMRC. Bakit? Kasi yung values, ngayon wala na. Walang values sa mga kabataan ngayon. Yung bias system ay tuloy. Ito pa. Status of human society. Ano yung struktura ng human society? Anong meron sa banay ko? Anong meron sa banay ko? Sino mo ka sa musik? Maliit yung club ng Pilipinas. Ano ka talaga tayo? Ano nga ang club doon? Di ba ang club doon? Hindi na yung club ng Pilipinas sa malaki. Anong club na malaki doon? Yung Rainbow Club. Anong struktura ng mundo ngayon? Anong struktura ng human society ngayon? Okay na. Diba? Okay na kasi ito naman ang friendly. Napakabata pa, may photo, may girlfriend mo. Tapos kala mo mga sawa. Ang pagtitisan. Isipin mo, pag nakakita ka ng gano'ng babae lalaki, no bata pa, kasi nasa jeep, kung magkakapan. Eh ano ba kaya nilang gawin sa dilim? Kasi na lang, di ba? Eh kung sa public is ginagawa nila yun, ano pa kaya sa dilim? Ano ang pwede pa nilang kayong gawin? Nabubuhan mo? Yan yung katotohanan na gusto na mo isita rin tayo sa mundo ito, mga kabataan. Bakit? Hindi ito nakakatulong sa inyo at hindi kayo pisin mo para sa mga bagay ito. Pero hindi kayo alas sa mundo. Sistema lang ng mundo ang gusto niyang isita rin tayo. Naalala dito, ano yan? Ice cream? Barbie ka rin. Diba? Anong meron dyan? Dahil sa kanilang sariling kagustuhan. Anong ginawa nila? Gusto nila pagkaya at sa dito na mas magaling pa sila sa Diyos. Anong ginawa nila? Ginawa sila ng tower para maabot sa langit, para maabot nila ang Diyos. Pero anong ginawa ng Diyos? Inutan nila ang kami. Ang kanilang mga langit, ang kanilang mga hula, para hindi sila magkakit. Amen. Nakita niyo kung anong gusto ng tao, kung anong gusto ng tao, pilitan ang Diyos. Yan ang sistema ng mundo. Pasilitan ang Diyos. Minsan hindi na lang pinapapansin. Nasabihin natin, Pastor, hindi na lang eh. Hindi na ako naiinitan ng Diyos. Pero yung ikaw ay maging dependent sa iyong sariling kakayanan, sa iyong sariling galing, sa iyong sariling husay. Isang halimbawa na yun na
ayaw mo sa Diyos at gusto mong taasan ng Diyos na mas magaling ka pa kaysa sa Diyos. Hindi natin matapansin ng mga kabataan, pero ito mga kabataan. Kasi ang gusto ng Lord, we are total dependence natin sa Panginoon. Hindi gusto ng Panginoon sa atin. Ang ibangit, alin natin, hindi natin kaya. Sino dito magsasabi sa kanya sarili sa sarili niya, kaya ko naman natin. Pero, hindi natin kaya nga sabi ni Hari Solomon, ang sabi niya, trust in the Lord, with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. Diba? Okay, so, tingnan natin, sa mundo ito, tatlong bagay. Okay, tatlong bagay na sasabihin ko na mag-ingat tayo. Ano yun? Ito, kung saan mo langsak, sige na si Agad. Sa John chapter 2 verse 15-16, ito yung mga bagay. Lust of the flesh. Lahat ng gusto ng iyong katawan. Lahat ng pressure ng iyong katawan. Yan ang itinawagsak mo. Hanap mo si Eva at si Agar. Ano gusto nila? Masarap kasi yung una eh. Kaya kailangan nila. Dahil nila magsasatisfied sa kanilang laman, sa kanilang gusto. Kaya bumagsak sila. Ano ba? Lust of the eyes. Lahat na nagpapasaka sa iyong mga mata. Ano yun? Yung mga material na bagay. Pero tatlo lang yung cellphone, gusto mo na lang ang bago. Eh, hindi mo na lang kailangan. Yung mga material na bagay o yung mga bagay na pressure sa mundo ito, eh, hindi mo na lang kailangan. Ilayo mo ang sarili. Ang gusto mo na meron ka, lahat ng gusto mo. Pero ang tanong, kailangan mo ba? Nakakatulong ba sa'yo? Kailangan mo ba ang bagay yan? Para magkaroon ka ng para kuhanin ka ng kuhanin. Kaya hindi ba, natutulong magnakaw, natutulong magpunit, bakit? Kasi gusto niya eh. Eh wala siya pamili, kaya nakunin ko na lang. Ano nangyayari? Mas galing ululubog sa kasalanan. Pagiging materialistic, pagiging pressure sa maraming bagay, sapagkat yun ang makita sa kanyang mga mata. Eh kasi, ito, pride of life, kaya ba ng pagiging mataas? Ibig na natin, ano ba pagiging mataas sa isang kabataan? Kapag ikaw, hindi na naglalangin, hindi ka na tumatawag sa buhay, kapag ka hindi ka na dumidipende sa Panginoon, magyayabang ka na sa sarili mo. Bakit? Kasi iniisip mo, kaya ko naman. Tawag mo, ito ang sistema ng mundo. At ang lahat ng bagay na yan, hindi magbibigay ng pabanalan sa'yo. Kaya yun kasi neseparit ng Diyos. Tinatagal ka sa sistema ng mundo ito. Naiintindihan niyo ako. Hindi tayo aalis sa mundo. Hindi ka aalis ng Lord sa mundo ito. Tinatagal ka lang sa sistema ng mundo ito. Kung ano yung way, ano yung pamamaraan ng mundo ito. Kung ano ang trend ng mundo ito. Ibig ba sabihin, Pastor, hindi na tayo sasama sa puso? Ang tanong, ano yung nakapuso? Nakakatulong ba sa atin o hindi? Mamamatay ka ba kung hindi yung gagawin? Yung magaganong. Mamamatay ka kung hindi ka maghahawak ng wig? Hindi ka mamatay mo ba? Kung hindi ka mag-trend doon sa Facebook o sa YouTube, hindi ka mamatay mo ba? Kung wala ka ng mga magagandang gadgets, ikaw mamamatay mo ba? Kung ikaw ay hindi magkaka-boyfriend o girlfriend ngayon, ikaw mamamatay mo ba?
Eh kasi pastor, wala akong inspirasyon eh. Bakit siya ba inspiration? Minsan pa nga eh, siya pa nga naging dahilan ng ano, broken hearted yun. Diba? Naman, ikaw namatay, diba? Kung hindi kayo ano sa puso, kung hindi kayo mag-tiktok, kung hindi kayo mag-ahawak muli, ba't hindi, Bible o kapag mo? Pero ito, pag hindi, mga kabataan, isip ko pag hindi mo pinahalagahan ang kabanalan ng Panginoon, ikaw mamamatay mo. Ikaw mamamatay mo. Ikaw mamamatay ng iyong spiritual na buhay at ikaw mamamatay ng iyong spiritual sa impyerno. Mark that word. Ang mga bagay sa mundo ito, kung hindi mo gagawin, dahil hindi ka makakasunod sa puso, hindi ka mamatay. Pero ikaw mamatay mo kung ikaw sumuway sa Panginoon. Punta tayo. Intindihan mo natin. Ibinulungkot tayo ng Lord sa sistema ng mundong ito. Tanggap niyo ba? Yung lahat na mag-e-amen, tanggap niya. Mahina. Tanggap niyo ba? Mas sinasabayin ka ng Lord sa sistema ng mundong ito. Handa mo bang iwanan ang sistema ng mundo? Napunta tayo. You are set apart for the Lord. Para saan? 1 Peter 2:9. Inasa natin yung kanina. Ano sabi? I have called you. You are a chosen people. Pinili ka. Pinili ka. Lahat ito pinili. Sino magtatasa ko na yung pinili siya ng Lord? You are a chosen people. Isipin mo ang pumili sa iyo si Lord. Ang pumili sa atin si Lord. Sino ka para piliin niya? Qualified ka ba? Hindi mo. Para sa Kanya. Qualified ka ba? Kaya ka pinili kasi okay na okay ka sa Lord. Sino dito nagtatas na kaya ka pinili niya kasi galing-galing mo. Ay wala. Kahit ako. Hindi ko sasabihin kaya ako ng pastor kasi nakakagdapat ako ng pastor. Hindi. Pero siya ang nag-qualify sa atin. At kaya may question sa atin, kaya may depending. Ako kung hindi, bakit ka? Ipagtatanggol ka ng Lord, na-question nila, bakit mo pinipili si Taylor? Eh, ganito ang buhay. Ano sasabihin ng Lord? Ako kung hindi, bakit? Wala kang pakilang. Ako ang bumili sa kanya. We are a chosen generation. Ano ang generation ko? Gen Z. Kasi ako ay millennial ako eh. Tama ba? Sino mga Gen Z dito? Kahit ano ba yan? Boomers, millennials, ano ba? Gen Z, Alpha, Generation X, kahit anong generation yan, pag pinili ka ng Lord, kahit ano pang generation yan, you are a chosen generation. You are a chosen people. Para saan? Ikaw ang royal priesthood. Alam niyo ba ang trabaho ng mga pare? Yung mga kita, nakabukod sila para mag-silbi sa Lord. Tanong, ano ba dito ang ginagawa ng mga Levites? To worship. Tanong, kabataan. Nag-worship ko na sa Lord. Sino bang pino-worship mo? Ano kayo lang na mga cellphone? Makagawa kaya? Gano'n kaya ito naman? Ano kayo nakalagay ng mga music ka? Ano nila ng mga music mo? Oo, ano na? Hindi na takot yan, hindi na takot. Sino kumahal ng mga music ka? Ay, yung cellphone. Pagpagpagpagin natin. Ano lang ang music ka niya? Kasi hinihingan ko nila mga royal priesthood para ang trabaho ng mga royal priesthood, mga pamilita, to worship the Lord. Ano? Pino-worship mo ba ang Lord? Sinasamba mo ba ang Panginoon? Ano ba? Ang good nation, isang banal na bayan, and a people owned by God.
anak na pinili niya para sa kanya lang. Para sa kanya lang. Wala nang kami sa iyo. Ang bumili sa buhay niya at pinili ka niya para sa kanya. At kahit ikay ko kayo, patuloy pa rin ang Lord na pinipili niya makapagalik ka sa kanya kasi pag-aari ka ng Diyos. Walang ginagawa sa taga sa buhay mo. Walang ginagawa sa taga kaya huwag mong ipagamit ang buhay mo sa kanya. Wala siyang tarpe, wala siyang inambag sa buhay mo. Casey, walang inambag sa taga sa buhay mo. Sa iyo kayo, Grace. Walang inambag ang demonyo, wala siyang ginawa para sa iyo, ang ginawa lang niya para sa akin kanya. Bakit mo ginagamit ang buhay mo sa kanya? Bakit ang ginagawa mo yung gusto niyong gawin? Eh wala naman siya ambag sa buhay mo. Ang merong may ambag at may ari ng ating buhay, walang iba kundi ang Diyos. Because you are God's chosen people to be His own. Ano ba yung iba? Anong dapat natin bilang isang pinili ng Lord na ready or i-ready natin ang ating kaisipan? Kung sabi, do not conform any longer to the pattern of this world, but by renewing of your mind, kabataan ng laman ng isip mo. Ano ba ang utak ng kabataan ngayon? Ano ba ang tumatakbo sa isipan ngayon? Ano ba ang trend ng isipan ng mga kabataan ngayon? Paano kayo mag-isip? At ano ang kaisipan ng isang sineparate ng Lord para sa kanyang para sa kanya? Una, alert mind. Pag sinabing alert mind, ano yun? Ano yung alert? Laging handa mag-isip. Hindi basta-basta nag-iisip kung ano na lang naisip mo. Pag sinabing alert mind, handa lagi yun. Alerto o mag-isip. Pangalawa, sober mind. Ano yung sober mind? Kapag bantay na isipan, ibig sabihin, ina-analyze na muna, tama ba ito? Makatwiran ba ito? Nakabagay ba ito sa Diyos? Laging handa, laging mapagbantay na isipan. And positive mind. Hindi lang yung negatibo. Handang isipan, mapagbantay ng isipan at positibong isipan. Yan ang kaisipan ng mga pinili na kabataan ng Diyos. Ano ba? Bukod sa ready mentally, ready morally, being God-like. Sino ang ginagaya mo? Naalala ko naman, dahil hindi ko sa basketball, ang lahat kong ginagaya, from lupit, sa laro, sa uniform, at minsan yung kilos, sila naging. Gusto ko na kayanin siya. Pero hindi ko gusto niya ako. Kasi nawala si Baldorin doon sa basketball kasi nilagawa siya kasalanan sa kanyang pamilya. Isipin mo, kung tao ang gagayahin mo, hindi lahat ng tao perfecto. Walang perfecto tao. Kaya baka mag-ismaya ka lang. Ang gayahin mo, si Lord. Kasi pag kinaya mo siya, wala kang nakikita ng imperfection sa kanya. Ganyan ba? Kaya kung mag-iindo kayo, o gagayahin kayo, si Lord, hindi lang. Pangalawa, being fearful. Ano yung fearful? Yung tinatawag ng banal na pagkatakot. Basahin niyo yung mga verses na yan, nandiyan yan. Being fearful. Anong fearful? Yung banal na pagkatakot. Ano yung banal na pagkatakot? Ito yung reverent pagkalang sa Diyos. Ano ba? Be very morally for being full. Anong full? Yung buo. Yung pagiging buo.
Kasi minsan nararamdaman natin bilang isang kabataan, kulang na. Bakit ka kulang? Eh kasi nga, hindi naman ang mga bagay sa mundo ito nagpupuno sa iyo. Walang bagay sa mundo ito, hindi relationship sa iyong kapwa, hindi ang mga bagay na mabibili o makukuha mo ang magpupuno sa iyo. Sabihin ko sa inyo, kahit ikaw ay makatapos, kahit ikaw ay titulado, kahit ikaw ay maraming award, reward sa eskwelahan, nabibili mo lahat ng gusto mo, binibili na magulo mo lahat ng gusto mo, tapos meron kang relationship, kapag papatahan, hindi yan ang fulfillment, hindi yan ang magbubuo sa'yo. Alam niyo kung ano magbubuo sa'yo sa missing puzzle ng buhay mo? Si Lord. Siya ang magbubuo sa'yo. Amen. And last, being grateful. Pinagpapasalamat ko ba kung ano meron ka ngayon? At kung sino ka? Tandaan mo, dahil pinili at binubog ka ng Lord, dapat mo ipagpasalamat ito. Dapat mo ipagpasalamat. Bakit? It was a privilege. Pribileyo para sa atin na piliin tayo ng Diyos. Pribileyo lang. Sabi ni Charles Stanley, the moment someone chooses to trust in Jesus Christ, his sins are wiped away and he is adopted into God's family. The individual is set apart as a child of God with secret purpose. Kabataan, makinig ka. Alam mo kung bakit ka binukod ng Lord? Kasi meron siyang purpose na ipagawa sa'yo. Kaya ka binukod ng Lord. Kasi may papagawa siya sa'yo. At yung nagagagawa niya sa'yo, isang bagay na napakahalaga sa mga tao na kung saan gagamitin. Ulitin lang ko sinasabi tayo, naalala niyo kung sinong ginamit sa inyo ng Lord para mapunta dito. Pagkalan ni Kim, bakit ka nandito? Sino nag-invite? Si Sean. Yeah. Sino ba ba? Sean, ikaw. Di ba? Inamo si Kimberly, di ba? Ikaw, sinong in-invite mo? Ba't ka nandito? Sino nag-invite siya? Ha? Si Kuya Rista, tsaka si Kuya mo. Napansin mo? Kung hindi dahil sila pinili ng Lord, wala ka dapat dito. Kung ang Kuya mo at Kuya Rista hindi pinili ng Lord, wala ka rin dito. At dahil pinili ka ng Lord, si Kim nandito. And one day, si Kim magpapatuloy. Tapos may dadating dito, tatanungin natin, sino nag-invite sa'yo? Si Kim po. Diba? God set you apart for a purpose. At ang dapat natin gawin, unang-una sinabi ng Lord, be holy, for I am holy. Yun ang tatak ng isang sineperate ng Lord at pinili ng Panginoon. Mga kabataan, sa oras na ito, bago tayo manalangin, tanong ko sa inyo, nagagalak ba ang puso mo na ikaw ay pinili ng Diyos? Proud na proud ba ang puso mo na isa ka sa ibinukod ng Lord para sa Kanya? Nagagalak ba ang puso mo na ikaw ay pinili ng Lord? Na kahit hindi tayo karapat-dapat o kaya patuloy tayong sumasablay, nagkakamali, pero piniliinan ng Lord, pinili kita. Ibinukod kita kasi meron akong purpose sa buhay mo. Na kahit ang edad mo, ilang taon ka na? Jemima. Nag-11. Hindi nagkamali ang Lord na sa pagkakataon ito, sabihin sa Kanya, Jemima, binukod kita at pinipili kita. Amen ba? Kaya sa oras na ito, tanong ko sa inyo, are you proud na pinili ka ng Lord at
ibinukod ka ng Lord. Ngayon, ang unang dapat natin gawin is to be holy. Because God na pumili sa atin ay isang banal na Diyos. Mahirap ba yun? Katingin niyo, mahirap ba yun? Kasi yun ang una niya sinabi, be holy or I am holy. Mahirap madali. Ayun totoo. Mahirap magpakabanal, ang maging banal o hindi. Taas ang kamay. Yung sinasabi ang hirap maging banal, yung totoo. Ulitin ko, baba. Sino din na nagsasabing, kasi parang ang bigat naman na sinabi, no? Ang una niya, dahil pinili niya tayo, ang una niyang pinagagawa, be holy. Because God is holy. Taas ang kamay nung nagsasabing, mahirap maging holy, maging banal. Which is totoo naman. Pero pakinggan niyo sinabi niya, be holy, for I am holy. Be holy, for I am holy. Be holy, for I am holy. Anong ibig sabihin noon? Oo, mahirap magpakabanal. Pero ang Diyos na tumawag sa atin ay Diyos na banal. Anong ibig sabihin noon? Rely on Him. Banal siyang tumawag sa atin. Isipin mo ang isang banal na Diyos, tinawag ka niya dahil tayo hindi banal. Eh kung pipili ako, sana mga banal na. Pero hindi. Tinawag ka niya kahit hindi ka banal. Bakit? Kasi alam niya, handa kang sumunod sa Kanya at magpakabanal. Paano ba? To surrender your life to God. Kaya naman tayo hindi nagiging banal kasi hinahayaan natin ang kasalanan. Ang sistema ng mundong ito, sistema natin ang masunod. Kaya tayo nahihirapan magpakabanal. Pero ba't hindi mo isurrender sa Lord? Ba't hindi mo sabihin, Lord, nahihirapan ako eh. Sa tingin mo, hindi ka tutulungan ng Lord. Ang inilingaman ng Lord, surrender your life. At sabihin mo, Lord, sige, binibigay ko sa'yo. Kasi kaya gawin ng Lord na gawin kang banal sapagkat siya ay Diyos na banal. At ang Diyos nandito sa ating ngayon. At ang dami niyang pakabanal. Tayo tayong lahat.